Hello mga sangkay mga kalingap. Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So for today's video, gagawa ako ng reaction patungkol dito sa latest na live ni Doklat. Napanood ko 'yon and meron siyang sinabi doon, no, na balak na niyang umalis diyan sa bahay na kanyang tinitirahan dahil ayaw na daw niya na maging kapitbahay yung Batalero family. Parang nasa huli ang pagsisisi talaga, ano, Doklat? Pero bago ang lahat, no, bago tayo dumako dyan, shout out muna kay Kuya Val, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab, kay Tita Mina Harmilio, ang tita kong Vayots, Kamanaytre ng San Diego, California, kay Tita Sal ng Illinois, kay Tita Pia Payne ng Australia, at sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay Mega Love Shoutout. So dako tayo dito sa ating pag-uusapan. Meron akong audio clips iparirinig sa inyo. Ito'y galing doon sa live ni Doklat, no? And magbibigay lamang tayo ng reaction or kuro-kuro patungkol dito. So tara mga sangkay, mga kalinga, pakinggan natin ito. Mag-rent ka na lang, Dr. Love. Then magpatayo ng bahay. Yan po ang naisip ko, Ma'am Jacqueline. Yan po ang naisip ko sa ayoko na magkaroon ng kapitbahay. So dito, sa live niyang ito, mayroong nag-suggest na viewer, no? And sabi doon na mag-rent ka na lang daw, Dr. Love. Sabi niya, yan daw yung naiisip niya. Dahil ayaw na daw niya magkaroon ng kapitbahay na ganito. Alam natin kung sino ang kanyang tinutukoy na kapitbahay. Alam natin na ang Batalero family ang kanyang tinutukoy dito. Gusto ko kapitbahay, hindi mga vlogger. Hindi yung video. Ayokong hindi hindi ganito na. Gusto kong bumalik doon sa tinitirhan ko talaga. Parang naisip ko, yun na lang ang para matahimik ang buhay ko. So gusto na daw niya bumalik doon sa kanyang dating tinitirahan. Siguro yung sinasabi niya dito, yung kanyang inuupahan dati, no, na bahay, kung saan siya nanggaling, no. Mula nung nasa lighthouse siya, nangupahan siya ng bahay diyan sa Daet, no. Ito siguro yung kanyang sinasabi na gusto niyang bumalik na lang doon. Para sa akin, no, mas maganda bumalik ka kung saan ka galing. Mas maganda bumalik ka dito sa Manila kasi taga Manila ka naman, hindi ka naman taga Daet, no? Mas ikatatahimik ng buhay mo yan. Kasi naging toxic ang buhay mo. Mula nung sumikat, masabi natin sumikat naman talaga siya. Nakilala naman talaga ang isang Dr. Love diyan dito sa Kalingap. Kaso nga lang, yung kanyang nung sumisikat na siya, nag-iba. Nag-iba yung Dr. Love na dati nakilala nung bago pa. So ngayon, lalong-lalo na nung nahawakan niya si Viancy, no? Lalong-lalo na nung naging founder siya ng EDSI, nag-iba talaga ang pag-uugali niya. Ibang-iba. Lalo't lalo na nung nawakwak na niya dito si Viancy. So, parang kinalimutan niya yung dating siya nung wala pa siya. So ngayon, napapaisip siya na bumalik, sabi niya mas magkakaroon siya ng katahimikan kung doon siya. Naalala ninyo, noong kasagsagan nung in-interview siya ni Kuya Val, na issue na sabi na siya ay pinapaalis ni Leo D diyan sa bahay na yan, nung nalaman natin na siya ay caretaker lamang diyan. Sabi niya, kung siya ay paalisin ni Leo D diyan sa bahay na yan, doon na lang daw siya magtatayo ng kubo sa likod ng bahay ni Viancy, doon sa may pader sa likod. Dahil hindi daw niya iiwanan ang pamilya dahil siya daw ang magiging CCTV. Tanda-tanda ko yan. Hindi kayo makakalimutan na naka-record yan. May record yan yung ipinagmamalaki mo noon na sabi mo, hindi mo iiwanan ang Batalero family.
Magtatayo daw siya ng kubo doon sa likod ng bahay para na monitor daw niya si Beyonce. Tapos ngayon, anong nangyari? Nga. Yabang-yabang mo noon, no? Yabang-yabang mo noon ng mga panahon na ano na nakakampi mo sila. Wala kang sinisino. Kahit mga viewers, wala kang sinisino, minumura mo. Bakit ngayon parang hindi ka na makapagmura? Anong nangyari? Bakit parang nag-iba ka na ngayon dahil wala ka nang sinasandalan? Tingin ko itong mga sinasabi niya dito, itong mga plano niya na pagbalik doon sa dati niyang tinitirhan, no? Sa dati niyang inuupahan. Siguro pinapaalis na rin ito ni Leo D. Ito na siguro matutuluyan na ngayon na napapaalis siya diyan sa bahay sa bahay ni Leo D. Kaya gumagawa na siya ngayon ng nagpaparamdam na siya. Nagpapahiwatig na siya, no? Nagpaparamdam na sa mga tao na siya gusto na niyang umalis. Pero ang totoo niyan, malamang sa malamang pinapaalis na talaga siya. Ay, duklat. Kasi nandun ako dati, magandang buhay ko. Nandoon daw siya dati, magandang buhay niya. Ay, di ba? Bakit nung kasagsagan na bati-bati pa kayo diyan? Maganda rin naman ang buhay mo, ha? Paldong-paldo ka nga diyan, eh, di ba? Tuwan-tuwa ka diyan, nagkaroon ka ng sasakyan, nagkaroon ka ng bahay, paldo ka diyan. Naging maganda ang buhay mo, naging caretaker ka diyan. Nagkaroon ka ng magandang bahay. Di ba? Na hindi man sa iyo, pero ang katotohanan diyan, caretaker ka, pero wala kang inuupahan. So mas maganda pa rin ang buhay mo diyan dahil lalong-lalo na nung dikit ka. Namumutik-tik ng mga palipad, namumutik-tik ng mga padala sa iyo ang mga sponsors. Pero ngayon nawala na, biglang nagbago ang isip mo. Kumikita ako maganda. Peaceful ang isip ko. Peaceful ang isip. Peaceful ka rin naman dati, di ba? Nung bati-bati kayo. Ngayon na hindi na kayo bati-bati, hindi na peaceful ang isip mo? Naisip ko talaga, magpahan na lang muna. Ayan, yung sinasabi ko sa iyo. Kinakailangan talaga, no, masino pang isang tao. Kinakailangan talaga yung isang tao nag-i-invest. Hindi nag-i-invest ng kayabangan. Ang ini-invest dyan habang kumikita ka. Sa dami ng mga palipad mo noon, sa laki ng kinikita mo nung panahon na nandito ka sa Kalingap, hindi ka nag-invest. Hindi ka kumuha man lang kahit 100 square meter man lang na lupa. Mura yung mga lupa dyan na binebenta, di ba? Yan kasi ang nauna sa iyo, kayabangan. Yun yung ininvest mo, kayabangan. Yan ang iniisip ko ngayon. Plano ko, mag-ano lang siguro para matigil ang gulo na ito. Hindi matigil tong gulo na to hanggat walang isang alis. So wala raw, hindi daw titigil ang gulo na yan hanggat walang isang aalis. Aba, syempre, sino bang karapat-dapat na umalis? Unang-una, no? Yung Batalero family, taga-dyan yan sa Daet. Ikaw, hindi ka taga-Daet, dayo ka lang. Pangalawa, sarili nilang bahay na yan, no? Bigay na yan sa kanila ng Kalingap yung bahay na yan. Hindi sila pwedeng umalis dyan. Ang pwede lang umalis dyan ay ikaw dahil caretaker ka lang dyan sa bahay na yan. Na sayang nga, binitawan ko. Ilang buwan lang binitawan ko, sayang. Sayang daw yung bahay na kanyang inuupahan, binitawan daw niya, ilang buwan pa lang. Naalala ko yan, yung naging issue din yan yung bahay na kanyang inuupahan, hindi niya kasi noon binibitawan. Tapos parang sabi niya noon, naalala ko may issue yan na sabi niya, pinatira niya ng libre si Viance noon. Kasi malapit sa school. Yung pala, nangungupahan sa kanya si Viance. Tingnan mo noon, daming kalukuhan nito, di ba? Sayang nga. Nanghinayang ako.
matatahimik siguro ang buhay ko pag wala na akong kapitbahay na tulad niyan sa kanila na ano. Tahimik ako doon. Kaya naisip ko, mas maganda pa talaga siguro. Baka magkaroon ako ng peace of mind. So yun, na-realize na niya ngayon na wala na siyang peace of mind kasi ang dami-dami ng mga bumabati ko sa kanya. Ang dami, kinalaban niya yung Kalingap, no? Ngayon si Kapeso, kalaban na niya. Kalaban na rin niya yung kanyang winakwak, yung Batalero family. Wala na talagang peace of mind. So, mahirapan na talaga yung ganyang isang tao na magulo na talaga, no? Walang ibang pwedeng gawin dyan, no? Na yung pag-uugali. Kinakailangan binabago talagang pag-uugali ng isang tao. Kasi kung kung ang ipinapakita mo ay kaplastikan lamang, yan ay hindi magtatagumpay yan, no? Hindi ka magiging successful kung ikaw ay isang plastic na tao. Kung yung ginagawa mo sa mga tao ay ginagamit mo lamang, walang peace of mind yan, no? Buti na-realize mo yan ngayon. Iyan ay isang wake-up call sa iyo, no? Na maging leksyon sa iyo. Yung mga pinagagawa mo dati, lalo't lalo na, no? Yung pag-tridor mo sa Kalingap. Hindi yan makakalimutan ng mga viewers, hindi makakalimutan ng Kalingap. Lalo't lalo na ikaw ay idinidiin nila ngayon, na ikaw yung nagpatulfo, ikaw yung may sala rin ng lahat. Diyan sa live niyang yan, inamin niya, may narinig ako diyan na sinasabi niya na walang katahimikan. Sabi niya, sila naman daw ang nag-udyok diyan. Sabi niya, sasakyan niya yung ginamit nung time na sila magpupunta ng cyber, no? And idinidiin niya dito na yung Batalero family talaga yung may kagustuhan kung bakit sila ay nagpunta ng cyber. Sabi niya, may record yan, naka-record yan, sabi niya. So, kung talagang recorded yan, no, ito yung hamon sa iyo, Doklat. Kung talagang meron kang resibo, wag ka lang basta-basta kumuda. Kung meron kang maipapakitang resibo na talagang hindi ikaw yung nagpursige na magpakaso sa cyber, na magpunta sa cyber, ipakita mo yung video na yan, na sinasabi mo na documented yan. Kasi lagi mo lang sinasabi, no, na talagang documented yan, naka-vlog yan, sabi niya, ipakita mo yung video na yan. Baka sakali, mabawasan ng kaunti ang galit sa iyo ng mga tao. Yung dito sa paglipat mo ng bahay, kahit saan ka, alam mo sa isang tao, kahit saan ka lugar tumira, kahit saang lugar ka tumira, kung ikaw ay marunong makisama sa kapwa mo, kung ikaw ay wala kang mga interest lamang sa mga tao or gagamitin mo lamang yung mga tao na magiging kapitbahay mo, wala ka talagang magiging peace of mind, no? Yung ginawa mo sa Kalingap, yung ginawa mo sa Batalero family, ano na yan eh, konsensya na yan eh. Parang konsensya na yung ang namumutawi sa iyo ngayon. Konsensya ka sa ginawa mo noon. So ito lang aking reaction masangkay mga Kalingap, no, na talagang ang panahon hindi mapagbiro talaga, no. Pagka ikaw ay tinamaan ng tinatawag na karma, darating at darating talaga yung sinasabing karma. Muli, maraming salamat mga sangkay no sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Londs, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo man kayo naroon. Paalam na mga sangkay mga Kalingap, paalam.